Guys, another day, another vlog na naman po tayo. So for today's video, nandito po ako ngayon sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po ako na isang property na may sukat na 10 hectares. Ayan, sa mga buyers ko po na naghahanap ng medyo malaking sukat na property, but at the same time ay medyo cheap na price, friendly price. Ayan, so watch nyo na tong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po ano. So ito po ay along Barangay Road, and then ito po ay natuhog po ng pinakakalsada. So both side po meron po tayong property. So sa ngayon po medyo maputik po dahil halos 2 buwan nang nag-iinulan dito sa May Quezon. So expect na po natin ganyan po yung itsura po ano, pero yan naman po ay patuyo na at medyo naaraw na po dito. So pasok na pasok naman po ang ating sasakyan. Ang gamit po natin ay 4-wheel, so okay naman po, hindi naman kami nabalaho o hindi naman po kami medyo nahirapan pumasok. So ano pang hinihintay natin? Ikutin na po natin si 10 hectares dito sa Tagkawayan, Quezon. So bago po ang lahat, syempre paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then paki-pindutan na po yung ating notification bell para updated po tayo sa mga properties na iba-vlog po natin ano. So ano pang hinihintay natin? Excited na ako. Let's go. Wala tayong pumasok ng property. Bali, unahin ko muna po itong pinaka left side ko. Susunod natin si right side. Pero hindi ko po mapapromise na maiikot ko po lahat po ito ano. At talaga namang medyo may kasukalan si property. Dito pa lang sa may harap ng kalsada, talaga makikita po natin punong-puno po siya ng hardwood. So hindi siya masyadong madamo, pero yung mga ganitong klase ng kahoy, ayan, makikita agad natin. Pero itatry po natin yung best po natin para maikot po natin si property, para mas makita nyo po ng mas maayos po yung binablog nating 10 hectares dito sa Tagkawayan po ano. So pasok tayo dito. Nakikita ko ng medyo malinis-linis ng konti para pasukin ko si property. So dahan-dahan lang po tayo, medyo talagang maputik. So buhat po sa kalsada, si property po ay almost kapantayan po ano. Ay naglalakad yung aking mga kasama. Kagandahan nito, napakahaba ng frontage, pero hindi ko pa mai-reveal yung pinaka frontage niya kasi hindi ko pa nakikita ko sa inyong pinaka end. Pero sabi ni tatay, yung kasama natin, talagang mahaba yung frontage nito. So titingnan natin. And then kagandahan nito, saganang-sagana si property sa tubig. Doon pa lang sa may pinakabungad, meron na siyang sapa. Tapos dito, habang iniikot ko si property, ang dami ko nakitang mga mini sapa na nakapaloob kay property. So yan, ikot pa rin tayo. Ang ganda. So mapapansin po talaga natin, punong-puno pa rin siya ng hardwood. Pero kagandahan po dito, almost flat po yung ating property po ano. So hindi ko pa nakikita or napupuntahan yung medyo slope na sinasabi po nila. Pero dito sa bungad, buhat dun sa road, hanggang sa makarating ako dito sa may part ng pinakagitna. So flat pa rin po si property. So yun ang kagandahan. Ang daming hardwood. Yan, ikot pa rin tayo. Puro hardwood pa din. Tayo po ay nasa 6 kilometers para po makarating po tayo ng pinaka property po ano. So yung 6 kilometers naman po na yon, mix po yon. So meron tayong cemented road, and then meron pong hindi pa. Pero okay naman po yung daan. Hindi siya masyadong maputik. Medyo mabato-bato po yung ating pinaka barangay road. So wala pong sasakyan na mahihirapan masyado sa pagpasok po dito ano. Ay talaga namang ang daming ano, hardwood. Puno. Yan, lakad pa rin tayo. So
So kung tayo po ay manggagaling po from Manila, tayo po ay magta-travel ng nasa 7 hours para makarating po tayo dito kay property po. Ano, kagandahan po nito, Tagkawayan, Quezon po ito. So isang maunlad na bayan na po ang Tagkawayan. Almost developed na po dahil po dun sa mga diversion road. Kitang-kita talaga yung kasukalan. Pero bet ko tong property na to para dun sa mga gustong magtayo ng piggery, poultry. Ayan, pwede po ito. Ano, sagana po ito sa source ng tubig, kaya hindi tayo mamumblema. Dahil kagandahan ito, walang masyadong magrereklamo dahil medyo hindi pa po ganun karami yung mga bahay dito sa area. So ito po ay TCT title, and then ito po ay buhay po ang may-ari. So wala po tayong magiging problema about sa documents po natin. So si property po ay pwede po nating ipalinis. Kagaya po ng mga nababanggit ko po dun sa mga vlog ko, pwede po tayo magpalinis. Papauling lang po natin. And then yung pinakauling na po yung pinakaibabayad po natin dun sa mga maglilinis. So wala tayong masyadong magiging gastos. Masarap ikutin kasi hindi siya mataas. So, hindi ka hihingalin. Ang lalaki ng mga hardwood dito. So, mga puno po natin dito ay meron tayo ditong batino, maulawin, meron dito tayong malatubig, may mahogany tayo, ayan, gemelina, ang dami mga klase ng hardwood na nandito. Marami din po tayo mga puno ng kawayan dito sa loob ng property. Tinatry kong ikutin lahat para makita ko yung sinasabi nila na medyo pa-slope, pero ito pa lang yung nakikita ko. Ayan, medyo pataas ng konti, pero wala pa ako dun sa sinasabi nilang medyo mataas-taas. Wala akong makita. Almost flat yung nakikita ko. Yan, fresh air. Flat pa rin dito sa may pinakalikod. Ayan. So explain ko lang po, si property po ay wala pang source ng kuryente. Buhat po dun sa may pinaka-barangay road. So I think mga nasa 1.5 kilometers para magkaroon po tayo ng kuryente po. Ano. So sa ngayon, yung mga taga dito, solar pa lang po yung ginagamit po nila. Masyadong malaki lang talaga si 10 hectares para ikutin ko, pero napaka-smooth niyang ikutin. Baka maghapon na di pa tayo tapos. Yan, ikot pa rin tayo kay 10 hectares. Ganda. Ay, may pathway. So, parang may pathway po dito sa may pinakaloob ng property. Yan, dito tayo mapuputikan. So, kompletong-kompleto po si property po. Ano, bali, pinakakuryente lang po talaga ang wala tayo. So, meron tayong source ng tubig, and then meron tayong signal ng phone. And ikot pa rin tayo. So, dito na po mag-e-end yung pinaka-property natin kung saan makikita natin yung mga puno ng kawayan.
And then makakakita rin po tayo ng mga mamahaling mga hardwood. Ayan, maulawin. So mga mahal po yung mga per board feet po niyan, ano. So saganang-sagana talaga si property sa ano, hardwood. Dito pa lang panalo ka na. Pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-source ng tubig natin kung saan meron tayong sapa. Ayan. So yan po yung pinaka-boundary to another property. Ang ganda. Hindi na tayo masyadong makalapit. Medyo masukal. Pero kitang-kita rito yung flow ng tubig o ang linaw. So yan po yung pinaka-boundary po niya. Ano? Kagandahan kay property. Saganang-sagana talaga sa tubig. Pa rin tayo. So ito po ay merong siyam na pitak na palayan na nakapaloob kay 10 hectares. So sa ngayon po hindi na siya natataniman, pero pwede po nating buhayin o taniman ulit po ano. Total sagana naman to sa tubig. So wala tayong magiging problema. Hindi tayo aasa dun sa tinatawag nilang sahod ulan. At pa rin tayo, ikot pa rin po tayo dito sa 10 hectares. So si property po ay merong frontage na maglalaro sa nasa 100 meters both side. Pero ang hati po ng lupa is mas malaki po ang nandun sa may aking right side, and then mas maliit na portion na lang po yung nasa left side po. Ano. So sa right side po I think mga nasa 9 hectares po yung nakapaloob doon, and then dun sa left side is nasa 1 hectare na lang po. Ganda ng tayo na lupa rito. So ito po yung sinasabi nilang palayan na sakop po ni 10 hectares. Ayan. So pwede natin yan pataniman ulit. Ang daming mga ano dun, hardwood talaga. Punong-puno. Ang lalaki ng mga puno. Ayan po, nandito yung karamihan ng mga hardwood natin, oh. Kitang-kita. Ayan, dami natin puno ng kawayan dito. Ganda. Nag-uunti-unti na kami lumabas ng pinaka-property. Bali si property po ay may dati ng sukat, pero kung gusto pa rin po natin ipasukat or pa-relocate po, pwede naman po ano. Basta tayo. Yan, palabas na ako ng pinaka-property. Kung sakali po magustuhan nyo po itong si 10 hectares na nakalocate nga po rito sa Cagayan, Quezon, so pwede nyo na po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. Ayan, so dagdag info lang po, tayo po ay 2 kilometers away from elementary school, and then 2 kilometers po away from Barangay Hall po, ano. So napakagandang property. Pwede po piggery, pwede po ang poultry. Ayan. So pwede rin pong ilote-lote soon, hanggat mura, i-avail na po natin itong si 10 hectares. Isang magandang property naman yung na-visit natin for today. Kung sakali po ready na po kami for reservation. And then kung sakali po meron po ako nakaligtaang banggitin about dito sa property na to, meron po kaming description sa baba. So paki-click na lang din po iyon. Ayan. So dagdag info lang po, ang lahat po ng gastusin ay sasagutin po ni seller. So price reveal na po tayo. So ito po ay binebenta ni seller sa halagang 40 pesos per square meter. Ayan, sa halagang 40 pesos per square meter, meron ka ng 12 hectares na along Barangay Road. So napakagandang property po. Kagandahan po nito, almost flat po si property. So ayan. Thank you po for watching.